Good morning, pare. Morning. Yes. Buti pwede ka. Yes. Nice to see you again. Oo nga eh. Welcome ulit sa Binondo. Salamat, pare. Binondo Escolta ba to, pre? Binondo Escolta. So sabi mo, mag-i-escolta tayo ngayong araw? Yes, Escolta, Dasmariñas, hanggang sa Alvarado. Binondo side. Binondo side. Okay, Yes. basta ikaw ang expert, pare. Pero nasuggest mo, sabi mo una natin gawin uno. Dito muna para matry mo rin. Kasi, Para alam ko kung ba't una to eh. Uno eh. Uno. Kasi dati rin kilala siya, Huayen. Anong year yun? Tagal na, 80 plus, 90 plus. 1980s Wayan. Tagal na, Huayen. Dati makita mo yung mga display na dito, mga seafoods, nasa Palanggana lang. Palanggana, styro, hindi pa, aquarium. Iba, hindi pa nasa aquarium. Iba itsura. Pero dati pa seafood, ano na siya, Yes. place? Yes. Kasabayan ng Sabori. Sabori. Yes. Parang galing. Yes. Tama yung pronunciation mo. Yes, Sabori. Pang lumang tao, Sabori. Dati lahat ng Cybels, dati. Cybels, bilihan natin ng sapatos dati. Yes. Yung dati, Jollibee to. Jollibee. Oh, Jollibee to Tapos, yes, dati. Bata pa kami, Jollibee. Dati ang Jollibee, hindi siya para sa, hindi parang karaniwan na araw-araw pwede kumain. Medyo pang Pag may special. party, pero ngayon araw-araw na. Parang yung tropical katabi ng Uno. Yes, tropical. Lumang Sobrang- building na to, sobrang tagal na rin itong Ang ganda building. ng building, pare. Yes, daming mga ganung building pa. Wala akong background kung ano yung Uno, pare. Ba't ba tayo nandito ngayon? Anong ano natin? Dati kasi, nung bata pa kami, ilan lang mga restaurant na medyo, tawag namin dito medyo malaki na eh. Dati. Oo. Meron kami sa Quintin Paredes, pero puro wala na yan. Mga pagkinasal, even nasa taas pa ng building, na sa baba, hindi mo alam. May resto sa taas ng Yes, building? sa taas ng building, hindi mo alam. Pati dito sa Nueva, meron din sa taas ng building na hindi mo makita na may, kasi yun ang pang ano talaga handaan, sa taas ng building. Ka-level niyang Uno yun? Uno, isa rin kasi sa matagal na talagang, dati ilan na kasi restaurant, isa rin sa pinupuntahan dinadayo. Pero hindi siya pa Uno, Huayen. Huayen. Okay. As later on, kasi Sabori, tsaka naging uso kasi mga nagbibir. Yung mga nagbibir habang kumakain, kaya yun. Siya nag-offer siya ng pwede ka uminom. Meron. Kasi puro seafood dito. Okay. Seafood dito. Kaya, Subukan natin to ngayon, pare. Iba na may-ari, iba na rin pangalan, pero still, ganun pa rin naman. Dala pa rin nila yung tradition. Nandiyan pa rin. Chinese food naman kasi. Okay. Chinese food naman kasi. Ikaw makakapagsabi, so sige, subukan natin. Ang kilala sa kanya dito yung chicken pie. Chicken pie? Yes, marami Okay. pag after kain. Akala ko may seafood pie din sila. Meron, basta puro pie. Basta pie. Basta pie. Yun ang kakaiba sa kanila, alam ko, dahil yung iba, Chinese food, pero sila parang kilala nga sa Yes. pie. Pero sa taas niya, may pang rin, handaan din. Kasi meron ding okay, area for mga events. Yes. Okay, kilala pare. yung Huayen dati, sobrang kilala. Tagal na yun, tagal na. Oo. Hindi ko alam Umabot yan. din yata ng dekada yun. Kasi madalas ako dumaan dito. Sabi ko, pag weekends, maraming kotse. Basta puno yung parking. At saka convenient dito kasi tapat niya, ang laki ng parking. Oo nga may parking sa tapat, tas meron palang Escolta parking doon, Kasama sa Giniba, yung University of Manila dati, yung PNB. Talaga? Dating building. Dati na dyan yung eskwelahan, University of Manila. May iba na yung landscape, pare. Buti itong lumang building na to. Parang magtatagal pa to. Tsaka marami pa naman luma eh. Yes. Steve. Marami pa. Pumasok na tayo at simulan na natin yung tikiman. Mag-almusal tayo ng masasarap na Chinese food. Chairman, anong unahin natin? Pare, daming... Maganda to, breakfast natin to, no, pare? Parang brunch nung dating. Yes. Ano una kong titikman? Kanin muna, tapos try mo na yung oyster. Ang ganda ng pineapple rice. Ito yung pangako, sabi niya na nasa loob ng pinya yan, sabi nga gano'n. Pineapple rice. Paborito ko to sa May in-order na ako nito eh. Sa Thai food. Thai o ano ba? Singaporean ba to o Thai? Hindi ko alam eh. Pero sa Thai usually pineapple. Kasi tropical country, mga pineapple. Ikaw pre. Sarap. Tsaka para may representasyon ng seafood. Umorder tayo ng oyster at saka yung sa exo sauce dito po. May exo sauce. Sa Shrimp na merong salted egg. Tikman ko to, pre. Yes. Excited ako dito eh. XO na... muna na walang suka. Then Oo nga, pare, yung puro lang. Ikaw, pre. Ano pa paborito mo dito?
Usually ito. Ito tong Inorder ano, namin. pare. Halo-halo. Dami naman kasi ulam. Tinayin lang natin dito yung mga available ngayon. Sige nga, oyster. Pare, titikman ko na. Aha. Boom! Lasang pritong masarap. Kung ano yung naamoy ko kanina, yun yung lasa. Ang dami niyang chives ba to o yung leeks. Pero yung XO sauce yung nagpadala ng next level. Iba yung nasa. Iba? Nasa loob eh. Yung ano eh. Kumbaga, nalagyan niya yung butter nung ano eh, nung oyster. Sarap, may lutong pa yung ano, oyster. Maiba naman sa mga regular na oyster omelette. Ito yung mga scallop. Kasi exo sauce. Gawa sa may halong scallop. Kaya masarap eh. Yung pala yung XO sauce. Wow. Pag si chairman, masarap yung kain namin parati pag siya yung kasama ko. Okay. Alam niyo, sobrang sarap pala nitong hindi ko nagawa kanina. Balikan ko yung oyster. Pero, kasi kinain namin ni chairman ng walang suka. Sobrang iba pala pag meron ding suka. Ang sarap din kasi timplado yung suka nila eh, na sa tingin ko naka-tweak para dito. May mga laman na, may garlic yan at kung ano-ano pa. Pero pag kinain mo kasama na yung oyster, sobrang bagay. Parang nagiging manamis-namis ng konti pa. Kasi acidity ng suka, saktong-sakto. Pampasarap ng eksakto ng oyster experience mo. Sarap. Lalo akong gaganahan pag yung nasuka na eh. Sobrang gabong nito pa. Ito, gusto ko matikman pare itong shrimp na merong Salted egg. salted egg. Parati ko nakakalimutan na pre. Yung balat niya, ulo, nakakain na rin. Oo nga eh. Oo. Malutong siya yo. Tsaka well-coated ng ano eh, ng salted egg. Kung nagsasabi pare. Hindi pa ako gumagamit ng chili garlic kasi sarap eh. Aha. Ito na yung ano, ulo. Boom! Sobrang sarap pare. Ang organic ng lasa ng salted egg. Totoong, alam mo yun, hindi maalat yung itlog. Parang medyo powdery yung pakiramdam sa bibig. Naging creamy lang yung kain mo ng hipon. Pero pare, susubukan ko with chili garlic din. Ang sarap din ng kanin pare. And ito may hipon-hipon pa. Kompleto-kompleto ng ano eh. Sangkap eh. May manok. Yung pineapple fried rice, sobrang na-appreciate ko kasi hindi lahat meron nito eh. Solid yung kanin. Yung hipon naman, pasok na pasok din sa akin. Pero yung hipon na may garlic sauce, panalo rin. Aha. Sarap pare. Sana, lasa mong pagpasyal, Pinondo. Actually, ang daming mga maliliit na restaurant pa sa mga... Ang daming bagong bukas. Yung pa, hindi ko pa nga nakakain. Oo nga eh. So, ang daming luma, pero ito isa sa... Ang dami rin bago. Tagal na to. Pero, Tagal to. sabi ko nga, gusto kita makasama dito sa Uno kasi ang experience ko lang dito, nakain ko siya sa isang catering na sobrang nasarapan ako nun. Chinay ko yung talagyan, Uno pala yung caterer. Tapos, ikaw lang din nagsabi sa akin na chicken pie pala yung dapat matikman. Pero, ang kwento ni Chairman, yung chicken pie na yun, mostly inuuwi. Kasi pag kinain mo dito sa... Well, pumunta ka, kunain mo, mabubusog ka na agad. Very creamy kasi. Very creamy, at saka malaki pala yun, hindi siya yung chicken pie na paisa-isa. As in pie talaga, no? Kaya so, ginawa ko, in-order na natin, mamayang hapon babalikan para fresh pa siya pagdating sa bahay. Ikikwento ko sa inyo yung lasa pagdating sa bahay. At saka, alam mo, nagpunta kami dati dito, pare. Nag-dimsum kami. At actually, puro dimsum lang ginawa namin dati. So, eto, balikan ko lang tong siomai. Tsaka, ang pinakamaganda, pare, hindi kamahalan yung dimsum dito, ah. Maganda yung presyo, tapos nung binuksan ko, parang solid din naman yung ano, makarni. Siomai. Sarap din, pre. Ang sarap. Saka iba yung chili sauce niya sa compare sa ibang chili sauce. Sige nga. Ah, talaga? Ibang... Iba-ibang resto, iba-iba rin ng chili sauce, ano? Yes, iba-ibang timpla. Kasi, inilalagay pa lang kanina, sinasabi na nila na sarap yung chili sauce namin. Ito naman with chili sauce. Oo nga.
Iba yung lasa. Oo nga. Hindi siya yung lasang garlic lang. Hindi ko alam kung ano yung palasa na yun eh. Parang may soy eh. Parang may soybeans. Ayun, tama. Parang yun ang lasahan ko. Actually, sa lahat nung kinainan natin, yung tama ka. Yung chili garlic na to, may black beans, may soybeans. Kaya pala lasang tausi. Yun pala. Yun ang lasahan ko. May beans. So may edge agad yung kain nyo dito dahil chili oil pa lang. Iba na yung lasa. Kaya pala akala ko kaninang galing sa kanin yung lasa na yun eh. Galing sa Sarap. chilies. Pare, last na. Tignan natin itong ano. Spare ribs. Spare ribs. Ito, paborito ni Mrs. Dizon to eh. Parating may umu-order na. Ito, in-order natin to dati. Alala ko na. Textbook. Sarap. Ang gusto ko sa spare ribs, nilalagay ng konting sabaw sa kanin. Di ba? Para Yan. Pampasarap yun eh. Oh. Boom. yun kasi mga sabaw na yun, no? Sarap pare. Yung kinain ko pang rice noon, may pinya. So nakakatawa rin na hindi tayo nag-yang chow. Hindi yung not your ordinary fried rice. Given yun eh. Basta talaga kasama natin sa food adventure si Chairman Lau, talagang medyo kakaiba yung matitikman natin. Okay, Saka hindi ko alam na meron taas pala pare. Meron taas. Yun, Dati puno rin hanggang taas. open yun pag ni-reserve mo. Parang ganito rin ang itsura. More on diretso puro table. Okay, sa setup mo. May mga May hall talaga VIP, siya. May mga harang-harang. Parang yung ilang-ilang porta-porta. din. Meron siyang hall na ano. Okay yung pagkain. Hindi ka naman yung feeling na At saka butas ang bulsa. Medyo mas traditional na itsura yung cart niya. Kasi Oo nga, may roll-in cart sila eh. Aha. Parang nasa Hong kasi Kong ngayon ka. kasi hindi mo nakikita na eh. Nilalabas na sa kusina. Oo nga, Pero ano, ito, oo nga, no? Yung parang steamer niya nasa cart. Oo nga. So, mapapa-order ka habang kumakain Oo. kasi dadating yung dim sum. Oo, pipili ka na lang. Dim sum place din talaga siya, no? Saka So, mas mabilis yung pwede ka na kumain kaagad. Ready to eat na. tsaka mapapakuha kasi hindi masyado mahal yung mga siomay nila, ganyan, mga spare ribs. Usually kasi yung mga restaurant yung dim sum, pag nag-order ka, galing pa sa init, tsaka lang in-steam. Oo, ito ready na, nakainit na. Mas mabilis. Nagsisteam na yung cart eh, di ba? Dito, dito dati, yung Hawaiian, lahat ng mga seafood niya nasa labas na display. Palanggana, plastic lang. Sabi mo, Palanggana, styro. Ngayon, aquarium na yung labanan eh, di ba? Nung pinalit, medyo maganda na yung nung pinalit, ito na yung itsura. Tsaka para pansin ko dun sa karatola nila, may mga eat all you can, ano? May buffet style na ano. Hindi ko na-try yung ito. Oh, hindi ko pa rin na-try, pero ang gusto ko lang naman maano yung lasa nila na sobrang solid nga pala dito. Kasi maraming madalas pinupuntahan dito eh. Ito hindi ko masyado nakikita sa radar. Although hindi mawawala ito sa Binondo. Pero oo nga pala, ang lupit nga pala ng quality dito, pare. Walang kasing authentic to. Ang tagal na ito. Oo Kumbaga nga kung hindi siya masarap, hindi rin tatagal ng ganon. Totoo yun. Kumbaga, pinabalik-balikan din ng mga tao. Mukha namang may loyal fanbase tong Uno kasi hindi naman ito yung tipong nag-trending lang o nag-viral. Matagal na siyang nandito. Tikman na natin yung ano, no? Buchi, mahilig ka ba dito? Hindi masyado? Pag okay naman, pero Pag busog ka? kumakain naman ako. Okay. Yung sa tamis lang, di ako masyadong hilig sa tamis. Okay. Nag-aano ko sa tamis. Ako naman, pare, paborito ko, basta may peanut. O kaya, Peanut, kahit yes. regular buchi, basta buchi, mahilig ako. Yes. Parati ako order. Sarap siya. So, ito yung basic ending natin parati. Ang lambot. Sarap din. Yes. Pero, gusto ko rin ma-experience pala dito yung ano, mahilig kasi ako sa pritong lingay. Yung pritong sesame seed. Yung isang klase, yun yung nakapaligid eh. In-order ko to kasi mahilig ako sa mani. Natutuwa rin ako. Pero pag ganito pala, ngayon wala naisip na, ang gustong-gusto ko pala sa buchi yung nakaagat ko yung pritong sesame seed. Crispy na. Oo, pare. Tuwing kinakagat mo, parang, uy, lalo sumasarap ah. Yun pala yun. Next time yun ang o-ordering ko. Masarap din naman to. Okay din pala yung Uno. Hindi siya super pero worth trying.
Lalo na affordable yung mga presyo. O ito, papakita ko na kung ano yung lasa nung sikat nila na chicken pie. Medyo malaki pala yung chicken pie na to. At saka ang bango nung in-unbox natin. For 700, baka solid naman to kasi ito daw yung pinaka tinitake out. May version din ng seafood, 840. Pero kasi ito nga daw yung pinaka sikat. Ito yung titikman natin. Dito tayo sa edge na to. Alam nyo, naamoy namin mula nung binuksan namin para mabangong chiffon cake para sa akin ah. So, ibig sabihin parang butter yung naamoy namin mula kanina pa. Hindi naman savory yung naamoy ko pero parang yung crust ata ang bango eh. At mainit nakalagay, consume within 2 hours. So, siguro pag hindi mo naman naubos, lagay mo lang sa freezer. Tingnan na natin ang itsura nito. Silip. O yun. Silip. Okay. Sige. Subukan ko ilipat sa plate ko. Pero ganito pala yung itsura niyan. Okay. Subukan natin to. Habang medyo mainit pa. Okay, buo-buo yung chicken. No? Tikman natin. May lasa nito. Buti na lang sa bahay ko talaga to kinain. Medyo may kabigatan nga kahit dun sa kutsara ramdam eh. May katwiran to. Paano ang lalaki ng chunks ng chicken eh? Sabay nung hinuhulaan kong gulay na gagamitin. Sobrang bagay kasi ng celery. Yun nga yung gamit nila. At creamy nga. Hindi naman mushroom creamy pero malapot. Titingnan ko kung ano pa yung gulay meron na. Meron din carrots to. At malutong yung celery. Masarap nga siyang kainin ng mainit. Buttery rin yung ano niya, crust. Pero maganda, hindi makapal. At saka masarap yung lasa ng crust niya. So hindi siya, kumbaga, dinaan sa kapal para mabusog ka. Dinaan naman sa sarap. Kung ako lang, gusto ko lang lagyan siya ng konting pepper pa. Ako na kanya-kanyang preference eh. Black pepper ko ako. Sobrang creamy nga na to. Creamy by lapot. Pero nakakabusog nga to kung kakainin mo doon. Maganda nga to. Pinangre-regalo, pinang-uuwi. At pamilya agad na makakakain ito. Pot pie, parang ganun ba? Soup kasi siya na malapot na nilagyan mo ng crust. Parang ganun eh. Pwede. Ngayon ko lang ito natikman. So, yung pala yung alamat ng uno, no? Ito nga lang yung kikwento ko sa inyo kasi January ngayon. Sa katapusan ata, magre-renovate na sila. Ibig sabihin, nandyan pa rin sila. Para namang yung ganong kalupit na establishment, hindi mawawala. So, papagandahin nila. Ang hula nung nakausap namin, baka 3 months sila mag-renovate. Mas maigi kung mas mapaaga. Pero kung may titikim, mag-ano kayo, magsumubok pa kayo ng ibang ma-order doon. Hindi ko na-order lahat eh. Seafood place siya. Marami pang pwede. May seafood version ito. Parking, pinakita ko na pwedeng kalip. Gusto nyo dun sa may talagang designated parking ng eskolta. At kung ano-ano pa, sa tingin ko yung mga promo nila, kung hahabol kayo ng before katapusan, meron silang, ang lupit nun naman nung buffet promo nila. Wala pang 800 o halos 800 lang. Yung buffet nila, sayang hindi ko na natikman pero limited promo to at may oras to. Okay, yung next lipat naman natin, matagal nang binabanggit sa akin ni Chairman na dapat matikman ko yung masarap na bibingka na meron sa area niya. So naglakad kami, okay din, pampababa nung kinain. Chairman, tikman natin to. Sa regular tayo magsimula. Yes, habang mainit. Oh, ano mo? Ikaw, matagal mo to kinikwento sa akin eh. Yes, masarap siya. Very creamy kasi hindi siya tuyong-tuyo. Unlike iba. Actually, oo nga, oo. Nung nakita ko, nung hiniwa ko na bumuga na yung steam niya, para nga siyang hindi tuyo, hindi ka mahihili. Pero ito yung may keso, modern take. Parang kinikwento ko sa lahat. Lahat naman ng klaseng bibingka nagugustuhan ko. Though hinahanap ko dati yung pinaka-closest sa original, open pa rin ako sa lasa nung modern. Kasi sa akin, lahat
Lahat ng bibingka masarap. At kadalasan yung mga bibingkang nasa lobby ng hotel, masasarap talaga yan eh. Meron to. Sarap na eh. Medyo lasang special siya, pati yung mouthfeel. Kasi asadong-asado rin yung ano na to. Maganda yung, ito regular pa lang to Yung mix ng lahat, pati yung nyog. Titikman ko kung ano yung ano. Hindi kasi strong yung, hindi ko alam kung caramel siya or ano yun. Ito nasa gilid na ano. Wala siyang mascovado na asukal, pero titingnan ko kung ano tong pampatamis na to. Mala caramel. Pero light lang, konti lang yung nilagay niya. So yun lang yung twist niya kumbaga. Masarap yung bibingka na to. Ang ganda nung maganda yung ano niya, yung timpla niya, yung base niya. Wala ngang kakain na to na hindi ma-appreciate to. Tapos kung iisipin ko yung presyo, 175 ba, 185, ang laki. Yes. Kahit tatlo kaya maghati dyan. Yes. Salamat sa pag-introduce mo nito, pare. Okay lang pare. Basta sa lugar namin. Nakakain ko pa yung itlog na pula. Yes. Sarap. Ngayon, Chairman, Yes. tikman naman natin to. Umorder si Chairman ng ano itong special. With bacon and queso de bola. Ito, talagang kompletong-kompleto to. Meron na tong alat nung parang ham or bacon ba yan? Pero ang pinaka gusto ko dito, queso de bola yung kasama. Ganda Tikman natin. Ito sigurado na to dahil iba yung sarap ng queso de bola eh. Meron pang hamon, ano? Wow. Lasang Pasko to, isa na to. Kinuha ko yung may ham. Tap. Kain ko din may ham. Kung all year round nandito to, parang araw-araw Pasko dito, pare. Ang ganda ng ham na gamit eh. Ang ganda ng contrast ng tamis at saka alat. Yung ham, alat-alat. Oo, sarap. Hindi rin masama sa presyo na to Ito, pumatong na to sa 200. Pero ang laki eh. Tapos, ang dami na ng sahog na... Sulit naman. Oo. Presentation niya, mga toppings niya, lahat. The works, pare. Ang sayang lang, hindi natin inabutan yung tsokolate. Kasi naubusan daw ng patirol. Pero, i-imagine ko na lang, ang sarap nung kain nyo. Kung meron pang tsokolate, parang kahit summer na, dahil malamig naman dito, feeling mo December pa rin, pare. Napaka-solid nito. Ako yung regular o ito. Kung ano pipiliin mo? Pareho. Siyempre special kasi may dagdag siya ng alat. Pero pareho yung sarap. Ako, pare, magpapakatotoo. Gusto ko to. Ako. Gusto ko tong merong ham. Kasi nasasarapan ako sa ginamit nilang ham. Ang sarap talaga. Hindi American ham. Pinoy tasting na lasang Quiapo na, Quiapo ham. Parang gano'n, pare, di ba? Ang sarap. Maganda matikman nyo. Tapos, huwag kayong magalit pag hindi nyo magustuhan. Baka sabihin nyo na naman, walbak naman yung sinabi. Ako nasasarapan ako. Tikman nyo rin para ma-experience nyo. Pero, lasang makaluma siya. Parang gano'n. Tutuwa kayo dito. Sila humusga. Oo, kayo humusga. Nagustuhan ko rin talaga yon, lasang Chinese ham yung ginamit pati. Pero yung bibingka at saka yung puto bongbong, sinabi sa amin mag-i-extend lang sila ng benta nito hanggang March. So kung makakaabot kayo, mabuti. Chairman, Yes. itong puto bongbong, napakalalaki rin ng bawat no? Yes. Parang daliri ng higante bawat isa eh. Tapos may keso rin, merong, ganoon din. Hindi siya dry. Sarap Hindi siya dry, yun yung sinasabi mo parate. Dami pa din nila magnyog dito. Tapos wala nga silang mascovado sugar na buo-buo. Pero meron drizzle nung parang mala caramel. Although, si Chairman paulit-ulit sinasabi na, oo nga no, hindi siya tuyo nung kinat ko. Again, meron din ako sinubukan na bibingka nung nag-hunt kami, pare. Traditional naman yun. Pero ito, sa tingin ko nasa... Tingnan natin kung mas modern. Mas modern siya. Napakalambot ng ano. Pero may lasa to Ano kaya yun? Hindi ko lang alam, pare. Kung
nilagyan to ng konting flavoring. May lasa siya eh. May character tong, hindi ko alam kung merong konting dash ng ube flavoring. Tatanungin ko nga mamaya. Yes. Ito yung inyong bango. At tama ka, ubod ng lambot nito pare. Ang maganda, ang laki kasi. Ganyan kalaki oh. Kaya masarap din siya kainin. Tama ka. Naglakad ka, kasi naglakad tayo papunta dito eh. Sabi ni Chairman, okay lang. Sulit yung ilalakad natin. Mula doon sa isang kinainan namin. Masarap to, promise. Paulit-ulit siya. Tama, pare. Kumukontra yung kagat ng alat ng keso. Para sa akin, matik, orderin mo na pareho, no? Tapos, maganda may kasama kayo. For sharing, kasi kahit mag-isa lang nung puto bongbong, medyo mabigat siya. Maganda, dalawa kayo o tatlo. Dalawang malakas kumain at tatlong gutom na gutom, pwede rin naman. Ang maganda dito sa lugar na to, pare, may history. Anong pangalan ng hotel? Grand Opera Hotel. Dating Grand Opera House. Oo. Tinanong namin, bakit maraming pictures ng mga lumang artista, yung mga pinapanood natin nung bata tayo. Bentot. Sila Pugo, sila Bentot, sila Dolphin. Herman Moreno, nung komedyante na payatot siya dati. Kasi opera house pala to dati. Parang dahil sentro nga yung Maynila, pare, no? 1950s daw eh. Ganda noon yung opera house eh. Yes. Tapos ginawang hotel na, no? Galing ni-retain nila yung pangalan from house, ginawa ng hotel. Yes. Tapos, bukod doon, kaya isa-segue ko lang kasi naging hotel. Pag nasa hotel, iisipin natin ang mahal ng pagkain. So, nagulat na tayo sa bibingka na okay yung presyo. Yung dim sum nila dito. Nakita ko, tigo 120 lang, tigo 1, pare 150 lang eh. Tapos sabi mo, masarap. Even mga Chinese food niya. Oo nga, sabi mo, kumakain kayo dito. Ang dami nyo na, mura lang yung binayad nyo, no? Yes. Tapos madalas sila yung ginagamit mga function room niya, kasama yung mga barangay. Puro nandito rin po. Kasi itong Santa Cruz area, bira ka lang makakita na may restaurant na malaki ang lugar. So kung may mga birthday, debut, kung ano mga occasion, madalas ginagamit dito. Marami siyang function room dito. Pero honestly, hindi naman ako nagagawi. Hindi ko alam na may hotel dito. Actually, dagdag to kung gusto niyo mag Chinese food trip. Hindi masama, okay yung presyo. Wala lang tayong space ngayon kumain ng meals, pero nagulat ako sa tiningnan natin sa menu. Pwede dito, tsaka Presidents nakalagay. Yes. Sila rin yung same na kinainan natin dati, no? Hindi ko lang sure sa may-ari, pero kasi Chinese food din naman siya. Oo. Kasi don't know kung connectado. Not entirely sure kung same yung nag-ooperate doon sa President sa Ongping at saka dito. But, nakakagulat, mas mura yung mga dim sum nila dito. At sabi nga na chairman, hindi naman todo, kumbaga hindi parang fine dining yung grade. Pero sa mura niya, magugulat ka na, wow, ang sarap na nito. Yes. Sulit lahat. Sulit lahat. Pero definitely yung magmamarka sa akin dito, pare, yung bibingka na alam ko na meron palang ganitong klaseng bibingka. Pwede kong dalhin yung mga tita ko. Yes. Or kung may mga adventurous na balikbayan na mid-year gusto ng bibingka or ano, okay din pala dito. Kapag Chinatown ka na, nag-Chinatown food trip ka na, ito yung parang pinaka-dessert mo. Ang gandang ending din, di ba? Ang lapit lang sa Chinatown. Oo, inilakad nga lang natin, pare. Ang question na kung saan kayo nag-park, nag-park ako malapit sa simbahan ng Santa Cruz. Nilakad lang namin, okay lang eh. Okay lang. So, ganun ang trip. Lakad-lakad lang pag nasa Binondo, Chinatown. Yes, Solid to, solid. Buti talaga naging classmate ko dati si Chairman Lau. Para lang kaming tumakas ng classroom at food trip sa kantin. Marami pa kaming adventure. Sana nagustuhan nyo at huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Yun!
Experience the juxtapose of X and O's. Take the highs with the highs like a drug supply. We take the lows with a smile, I suppose. Exploratory flows, expect the cons and pros. Experience the juxtapose of X and O's. Explosions, the motions of my moments to come. We take potions, devoted to the beats of the drum. And we're back, son, the mighty hold back none. Highly regarded, we never want to be outdone. Our enterprises do accept the falls and the rises of all shapes and sizes. Open up your